Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaction opinion itong article ng GMA News Online tungkol ito sa pahayag pagkabahala, nababahala si BP Inday Sara tungkol sa interim release ni PRRD. Ito, ang title is Sara Duterte Concerned Rodrigo's interim release might be rejected. So, nakakalungkot po ito. Kaya lang, let's face reality. Bakit nasabi ni BP Sara na baka ma-disapprove ang interim release petition? Dahil ito sa oposisyon ng prosecution. Okay, basahin natin ha. Vice President Sara Duterte on Wednesday expressed concern that the interim release of her father, President Duterte, might not be granted following the petition of the Office of the Prosecutor in the ICC to the tribunal. The Vice President said that she has not yet read the current request by the prosecution for the chamber to reject the defense call for Rodrigo Duterte's interim release. As a daughter, she said she is worried, nababahala, that the tribunal will deny her father release considering his physical state. Ito ang kanyang pahayag. As a daughter, I am concerned that he will not be granted interim release. He is 80 years old. He is not in good health. He has not been eating well, and he needs support from familiar people, and he needs the care of his family and loved ones. Yan po ang masakit, hindi ko ma-imagine, yung 80 years old ka na, pinagsilbihan mo ang bayan mo, maraming Pilipinong nagmamahal sa iyo dahil naramdaman nila yung tapat na serbisyo mo sa bayan. Tapos ang isinukli, iyan lang, ikinulong na kung talagang may nilabag siyang mga batas, bakit hindi dito sa Pilipinas nilitis ang kanyang paglabag? Bakit dinala pa sa isang banyagang hukuman? Yun ang masakit. Yung nawalan tayo ng soberenya. So, nakakawa ang Duterte family plus of course tayo, mga nagmamahal kay Tatay Digong. Alam ko marami sa inyo, mga nanonood sa akin na nababahala. So, pare-pares na tayong nababahala. Maligaya tayo nung nalaman natin na may petition for interim release. Tapos, sabi ng abogado ni Tatay Digong na pumapayag ang prosecution. Wow, ang ganda nun. Only to find out ngayon, nag-o-object. So, bakit sila hindi pumapayag? Ito. The Vice President, who is also a lawyer, also questioned the purpose of the provision on the interim release if it would simply be denied to the accused. Okay, ito yung rason ng prosecution. Duterte's continued detention is necessary to ensure his appearance during trial, saying that he does not accept the legitimacy of the legal proceedings against him. So baka daw hindi na babalik o hindi na mag-appear sa proceedings si PRRD kung i-release. Yon ang objection ng Isa pa, the prosecution further said that Rodrigo Duterte's allies and family members remain in positions of power. It specifically mentioned BP Sara, noting that the Vice President made clear that she views his detention as illegitimate.
Dahil daw Vice President ang anak ni PRRD, kaya powerful pa rin. So, sagot naman ni VP Sara, kung Vice President ako, tapos naikulong pa rin, ano ang power na sinasabi, di ba? Kaya kung makapangyarihan pa, napigilan sana ni VP Sara ang pagkakulong ng kanyang tatay. Hindi nga siya pinapasok sa Villamor Air Base. So ano yung sinasabi nila na makapangyarihan pang pamilya? Tapos, kung palalabasin siya, hindi naman siya uuwi sa Pilipinas. Pupunta naman siya sa ibang bansa. So anong magagawa ni VP Sara kung doon siya sa ibang bansa? Plus, sino pang mga allies, mga senador siguro ang binabanggit. Talagang takot lang sila na palabasin si Tatay Digong. Yep. Isa pa, Rodrigo's release also poses a risk to the ongoing investigation due to the possible opportunity to intimidate or threaten witnesses, as he appears to still wield considerable power according to the prosecution. Delikado daw ang seguridad ng mga witnesses. May nabasa rin akong post ng GMA kanina. Pati yung abogado ba yon ng mga alleged victims, nag-file din ng opinion, anong tawag doon, na hindi rin pumapayag, pasensya na kayo, maingay itong aso. Hindi rin pumapayag yung counsel o abogado ng mga alleged victims. So, ituloy lang natin ang pagdarasal. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Wala pong imposible sa prayer. Basta kailangan, ang immediate need ni PRRD ngayon is makalaya siya. Kaya hintayin natin ang desisyon ng pre-trial chamber judges na again, nothing is impossible. Ako, araw-araw ko siyang ipinagdarasal. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi, malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para itong kawawang tribong Talandig makapagpatayo ng mas maayos na tirahan nila. So, panoorin niyo ang video na ito. Mauna ni ang natagaan og yero nga mag-atop na siya karon. Og karon mao na gid ni ang atupan ni kuya ngayang balay. So, muna nilang gamit sa atop kag muna nilang gamit sa salog para salog o dingding. So kana siya nga balay, streamline lang siya. Karon naman nagid si kuya og atop sa iyang balay. Atop lagi na sa among balay. Salamat sa Ginoo. Kog nindot na gid kaayo kay human gid siya ang kuya atop sa iyang balay. Og karon kuya og ate unsa imong masulti nga natagaan na mo gyero, plinsen, pako nga nakabalay na gid mo. Salamat sa Ginoo nga natagaan mo sa naka-atop na may maulanan. Labi na usap sa video ani. Kung wala pa ning tabang, ang sen nga tabang, di pag gid makabalay, di pag gid maka kon among balay. Kay wala man may ipalit. Kay crisis na karon sa lisod panahon. Wala pa nga na
Sa sunod nga na ay tabang kay ang magkinahanglan matabangan kon para na ang pareha sa makabalay sad makatop. Tabangan naginahanglan og tabang tabangan pareha sa amo naginahanglan og tabang tabangan may salamat sa Ginoo nga tagaan gyud karon og sin apil ang video nakatan ning video. Salamat. Sige, salamat gid kaayo.